Lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? While we laud our executive agencies in their effort to pay our healthcare workers what is due to them, it is also incumbent upon us to monitor and secure other health programs and initiatives of the government. Related to this, and as a part of our oversight functions on the implementation of the Universal Healthcare Law, we want to be clarified on the propriety and legality of the purported transfer of around 90 billion representing unused government subsidy for PhilHealth to the National Treasury. Simple lang naman po ang ating tanong. Tama at legal ba ang ginawa ng DOF at PhilHealth? Saan ho ba ito gagamitin? Para ho ba ito sa mga mahihirap? May kinalaman ho ba ito sa mga ibang programa ng gobyerno? Gusto lang po nating marinig. Honest answer lang po. I'm sure our able secretary, galing rin po yan dito sa Senado, ay malinawan po itong bagay na ito, Secretary Recto. Isa po kayo sa aking tinitingala bilang kabayan, Batanggenyo. Ikaw ang guro dito sa Senado. Alam ko naman walang masamang intensyon ng ating gobyerno. Particular si Secretary Recto, Secretary Pangandaman, Secretary Bosa. Gusto lang nating makalikom ng pondo at magamit ang mga pondong ito na hindi nagagamit. Intindihan ko po yan, panahon ng pandemya, former secretary, mga finance manager, naghahanap talaga ng pondo. Kumbaga nagwawalis sila ng natitirang pondo na hindi nagagamit. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot, but morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Nagmamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami pong naapektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Ang iba, nagsisuicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta? Walang pambili ng gamot. Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos? Baka hindi pa makaibot ng ngipin yan. Makalinis ang... Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Wala ba kayong mga programa na maayos para sa dental services? Marami pang iba na maaaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Ba't kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan na bumaba kayo doon, sir. Bumaba kayo sa baba.
makikita nyo, hawak yung reseta, hindi makalabas sa ospital. Ito, isang ospital sa Osamis. Gusto na lang po ipatanggal yung oxygen niya kasi wala na po siyang pambayad sa ospital. Bakit hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth para itulong doon sa kanila? Hirap po maging mahirap. Nakakaawa po ang Pilipino. Bakit marami pang mga return to hospital na claims ng mga ospital? Bakit may mga ospital pa rin po hindi nababayaran ng PhilHealth? Bakit kulang pa rin po ang mga benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag-out of pocket pa rin po ang mga pasyente? Ang ibang mga ospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila? Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga ospital? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit marami pa ring pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang linggo po, galing ako sa PGH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa ring reseta, wala pa ring pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Nagtsatsaga na po ang Pilipino sa hindi gaanong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Kaya nga po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MAIP, ng DOH, tulad ng AIX, ng DSWD. May mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter. Tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera sa pang-hospital o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng pangtulong sa mga pasyente, pagsasaayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers. Gamitin din sa nabanggit raw po no na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa healthcare workers. Gamitin po sana ito para sa tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC law. Kung saan po ang ating principal sponsor ay Senator JB. Ang layo pa po. Eh kung lahat naman tayo miyembro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino. Bakit hindi nyo po muna gamitin ito sa mga miyembro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa Malasakit Center, na part po ng batas, ang PhilHealth, at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukolekta ng increase o yung contribution ng OFWs. Eh kung sobra naman, yung pera ninyo, huwag nyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin. O huwag munang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct contributors. Sariwa pa po sa isip natin ang hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo. At nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang heya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth, ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para sa children with disabilities. O, pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.
We shall also discuss today the status of the implementation of the Philippine Health Facility Development Plan, including the implementation of health infrastructure projects. Pwedeng gamitin ito sa mga HPEP. We also want to ensure that the public health facilities we are constructing would be operational. Dapat po mapakinabangan ng mga ito at hindi po nakatayo at maging white elephant po. Dapat maayos rin po pagtatayo at may equipment po na magagamit. Marami pa ring reklamo na hindi po operational ang kanilang mga health facilities. In our effort to make medical services accessible, we shall also seek updates on the Medical Assistance Program of the DOH, which is in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. Section 9 of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act provides that no co-payment shall be charged for services rendered in basic or ward accommodation. Ito yung tinatawag na no balance billing. Gusto nating malaman paano po ito inimplementa ng DOH, lalo na sa mga DOH hospitals. With that, this committee would like to be updated on the state of our healthcare system and the status of our efforts to further improve it. Magtulungan lang po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga walang matakbuhan, the helpless, the hopeless, at yung mga kababayan natin na hirap po. At pag-usapan rin po natin availability of equipment and ambulance. Lahat po, no? Sa HPEP rin po. With that, may we request my fellow senators, if you have any opening remarks according to first come, first serve muna tayo dito. Senator JV, and then Senator Risa and Senator Rafi. Would like to acknowledge also the presence of Senator Bato de la Rosa. Senator JB, do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chairman. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. First of all, I'd like to thank the Chair of Committee on Health, Senator Bongo, for giving priority to this very important issues. It's very important that our economic managers, particularly DOF, PhilHealth, can shed light on this issue, and maganda marinig po natin po sila sa umagang ito. When we decided to enact the Universal Healthcare Act during the 17th Congress, one of our goals is to lower our out-of-pocket health expenditure, which was at that time more than 60% in 2018. 2 years after the passage of the UHC, we can validly claim that its implementation, which provided higher national budget for health and increased in PhilHealth packages, resulted to lower out-of-pocket expense at 41.9%. Sadly, for 2022, our out-of-pocket increased to 44.7%. What happened? Recently, we were informed that PhilHealth accumulated 89 billion excess funds. Marami po akong katanungan, Mr. Chairman. Of course, being the principal sponsor of the Universal Healthcare Act, we are already in the 4th year of implementation. It's a 10-year program. I'm glad also, and I'm very confident that the principal author of this measure, of this landmark legislation, is here. Our former colleague, Secretary Ralph Recto. I'm confident that he will make sure that the UHC will be funded so that its full implementation will be realized in the coming years. Pero ang mga katanungan, Mr. Chair, was this so-called excess fund the reason why our out-of-pocket expense increased? What was the excess funds for? Dapat po pag para sa serbisyo, lalo na po sa kalusugan, ubusin. Tama kayo, Mr. Chair. Narinig ko, marami pa rin ang nakapila, marami pa rin ang umaasa sa MAIP. Dapat wala na hong pumipila sa mga politiko. Dapat ho, with the passage of the UHC, dapat po lahat po ay mararamdaman na ang pamahalaan ay nandiyan para umalalay sa kanila. Bago po ito nakita ng ating economic managers, ang excess fund na ito, saan ba dapat ito ginamit ng PhilHealth? Hindi ba dapat sa pagpapataas ng benefit packages? Hindi ba dapat pambayad ito sa claims ng mga ospital? Bakit may excess funds kung hirap ang ating mga kababayan sa pagbayad ng PhilHealth premium buwan-buwan? Kung mayroon naman palang malaking pondo ng PhilHealth, sana ay naging proactive ito sa pagbubuo at pag-improve sa ilan ng mga existing nating benefit packages. Hindi na sana tumaas ang ating out-of-pocket expense. Sana ay nagkaroon na sila ng sarili ng initiative para mas mapababa ang PhilHealth premiums,
mas naging proactive, hindi na sana nahirapan ang mga Pilipino sa pagbayad ng pagpa-ospital. Ang masakit pa doon, tumaas pa ang premium contribution ngayong taon. Although we already have a proposal for an adjustment in the UHC amendment while we are still recovering from the pandemic. We understand that it's the mandate of the DOF to look for funds that can support the programs of our government. If for the longest time it appeared that the PhilHealth has, for lack of a better term, idle assets, it is but natural that the DOF and the economic managers would take interest on it. As one of our economic managers, it is the task of DOF to ensure that funds for every government agencies, including government-owned and controlled corporations, are being used efficiently. Kaya po hindi natin masisisi ang DOF at economic manager sa kanilang naging desisyon at pag-aksyon na gamitin ang excess funds ng PhilHealth pambayad sa health emergency allowance ng ating health workers. Yun nga lang po, tila na sayang PhilHealth ang isang oportunidad na sana simula pa lamang ay nasa kanilang mga palad na pala. Isang oportunidad na nakapagbigay sana ng ginhawa lalo na sa kanilang mga direct contributors. Mr. Chair, sana po ay maging mabunga ang ating pagdinig ngayong araw at naway mabigyang linaw ang lahat ng mga issue tungkol sa excess funds ng PhilHealth at kung paano mas magiging epektibo sa pag-implement ng Universal Healthcare Law. Maraming salamat po. Salamat, Senator JB. Senator Risa, do you have any opening statement? Yes, Chair. Salamat kaayo for taking the time to look into the PhilHealth fund transfer to the national government and the recurring concerns of our health and non-healthcare workers on the long overdue delay in paying their Public Health Emergency and Benefits Allowance or FEBA. Dito sa Senado, gaya ng sinabi na rin ng Chair at ni Sen JV, linggo-linggo may nababalitaan at naririnig tayong kwento tungkol sa hospital detention dahil sa kawalang pambayad sa mga pribado at pampublikong ospital. Araw-araw may pumapasok na request sa ating mga senador at pati na rin sa mga representante para sa guarantee letters para sa DOH at DSWD. Hindi napuputol ang haba ng pila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa medical assistance at patuloy ang panawagan ng mga pasyente para sa sapat na coverage mula check-up, diagnostic laboratories, maintenance medicines, at iba pang karamdamang nangangailangang matignan sa mga specialty centers at mga specialists. These are concrete proofs that despite our enactment of the Universal Healthcare Act, people's out-of-pocket expenses remain high. The demand for better financial health protection remains high, and we're far from achieving universal health care for all. Kaya nakaka-alarma, Mr. Chair, that the national government, through a DOF circular, instructed the return of unused funds from GOCCs, which includes the Philippine Health Insurance Corporation, despite clear mandates from the UHC Act that no PhilHealth fund or income shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies and instrumentalities. Mr. Chair, sa pananaw ko bilang author at advocate ng UHC Act at author din ng proposed Senate Resolution 1078 tungkol sa isyong ito, the actions of the DOF with its issuance of the circular, PhilHealth with its inability to utilize its funds, and the approval or return of funds to the national government. The Government Commission for GOCCs or GCG with its legal opinion that does not favor the UHC Act and the DBM and DOH for using returned funds of PhilHealth for other purposes are unjustified and potentially compromise the rights and interests of every Filipino to quality, accessible, and affordable health care. Kaugnay nito, bagaman kasama tayo ng mga health and non-healthcare workers sa kagalakan na sa wakas ay mababayaran na ng gobyerno ang long overdue arrears on their FEBA, nabahira nito ng pagkahiya dahil tila
ang bahagi ng pondong ipambabayad sa FEBA ay nagmula sa binawing pondo para sa ating National Health Insurance Program. Ang mas nakakalungkot, Mr. Chair, our National Health Insurance Program operates on the principle of social solidarity. Pero tila sa isyong ito, binabasag ang prinsipyong ito. In our hearing today, umaasa ako na ikokonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Daghang salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Risa. May we now hear from Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year kayo nagpa-implement ng increase. Sana instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera eh. Diba? Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakakusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap ng kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsoli. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din nyo ang inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor, mga ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things hindi na pag-isipan ng PhilHealth.
Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan nyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho. Nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-isip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Tulfo. Senator Bato, do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chair. Nasabi na ng mga kasamahan natin yung mga punto na gusto kong ilagay sa aking opening statement. Pero ito lang masasabi ko, ako po'y natutuwa, ako po'y masaya, ako po'y nagpasalamat at meron tayong PhilHealth through the Universal Healthcare Act. Kasi alam ko, I was hoping na wala na sana mga pamilya na makakaranas sa mga dinaranas ko nung maliit pa ako. Wala, 3 years old yung kapatid ko, namatay dahil sa pneumonia. Yung isang kapatid ko, 9 years old, namatay dahil walang pambili ng antibiotic. So, ganun po kahirap ang buhay. Walang PhilHealth noon eh. Ngayon may PhilHealth na, sana wala ng pamilya na kagaya sa pamilya ko na nakaranas ng ganun experience. Pero in truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakaka-avail ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo dito nga bubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang daming tao dyan na rin. Kung tayo, senador tayo, Mr. President, supposed to be, hindi natin trabaho yung magbigay ng tulong dyan sa mga naghihingi ng medical assistance. Pero punong-puno pa rin ang opisina natin ng nakagaya ng pamilya ko noon na namamatay yung kapatid nila dahil walang pambili ng antibiotic. Sigurado ako marami pa rin. Pumunta ka sa probinsya, ang dami pa rin. So yan po, Mr. Chair, sana ma-check natin ang husto. Bakit ganito? Bakit ganon? Sayang yung batas kung hindi na i-implement to the fullest. At ang pera ay sobra-sobra pala at binabalik. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Salamat, Senator De La Rosa. Before we call on Senator Secretary Recto and PhilHealth to give their presentation and opening remarks, I want to remind the PhilHealth Section 11. I'm sure alam niyo po ito, Section 11 of the UHC Act provides that the PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenues not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve funds. Whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Ako po ay natutuwa sa bill na ating sinuportahan rin po, yung pagbabawas po ng contribution dahil hirap pa tayo ngayon nagre-recover pa tayo sa pandemya. So meron pong ang ating principal sponsor, meron pong amendments na babawasan po yung contribution na sa PhilHealth habang nag-a-adjust pa tayo. Ibig sabihin may pera naman ang PhilHealth. The more na dapat bawasan muna. Recording in progress. Ano ba yan? Kanina ka pa nagmamadali. No portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations. I'm sure sasagutin naman ito ni Secretary Recto. Parte ba ng reserve fund itong 90 billion? Kung oo, bakit ninyo pinayagan na mailipat ito sa National Treasury? Kung hindi, if it is part of the reserve fund, bakit hindi nyo na lang po ito ginamit para sa mga program benefits? Were there concerns on the legality of the transfer among the board of directors? Every year ba tumataas ang inyong reserve fund? Ibig sabihin ba lumalaki ang perang pumapasok
sa PhilHealth pero hindi nyo naman nagagastos o pinapasok nyo lang sa reserve fund? Would like to listen to our Secretary of Finance, his opening statement, sir. Thank you, Mr. Chairman, Honorable Senator Bongo, to my former colleagues in the Senate. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong inyong ibinigay sa amin upang linawin at ituwid ang mga haka-haka na nagdudulot ng maraming maling akala sa paksang ito. It is good that clarifications will be done in this institution because the legal authorization that is at the root of this matter emanates from here. As a compliant agency, we in the DOF hope that at the end of this meeting you can offer guidance on how to move forward. But first, allow me to correct some of the inaccurate information orbiting our social media universe. Una, sinasabi nila na illegal ang hakbangin ng DOF sa pagkolekta ng mga natutulog na pera ng GOCCs, partikular na ang PhilHealth. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. At hindi automatic na naming ini-implement ito dahil binisisi muna namin kung may merito ba ang kautusan. Dumaan muna ito sa masusing pagrepaso ng DOF para malaman kung makakatulong nga ba ito sa paglago ng ekonomiya, kung ito ba ay legal. Nakipag-ugnayan rin kami sa GCG at sa abogado ng mga GOCCs, ang OGCC, at mayroon kaming nakalap na mga pabor na legal opinion galing sa OGCC at COA. Kami ay naabisuhan na hindi kasama ang subject PhilHealth remittance sa mga pondong ipinagbabawal na gamitin ng gobyerno ayon sa Universal Healthcare Act. Ito ang payong legal na aming sinusunod at hindi lamang ito legal. Ito ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho. Pangalawa, ilalagay daw ang mga pondong nakalap sa Maharlika Investment Fund. Hindi po, walang kinalaman ang MIF sa paggagamitang pondo ng mga GOCC. Pangatlo, sabi rin nila na kailangan ibalik ang 90 billion pisong nakuha sa PhilHealth at now na. 20 billion pesos pa lang ang remitted ng PhilHealth sa Treasury. Nire-respeto namin ang cash management operations ng PhilHealth. Kaya't meron po tayong remittance schedule, hindi ito one time, big time. Pangapat, may akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote daw ito. Hindi po, may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Ayon mismo sa kanila, labis-labis at kasyang-kasya ito sa mga bayarin para sa multi-year claims. Patuloy rin na tatanggap ng subsidiya ang PhilHealth mula sa pamahalaan. Panglima, kumakalat din na babawasan ito ang mga benepisyo makukuha mo sa PhilHealth kung ikay magkakasakit. Hindi po. PhilHealth na mismo ang nagsabi na ni isang kusing walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap batay sa kasalukuyang patakaran. Bagkus, nabanggit pa nga ng Pangulo sa kanyang SONA na tataasan ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga outpatient, mga may malulubhang karamdaman gaya ng cancer at mga batang may kapansanan. Pang-anim, sabi nila, mga kontribusyon ng members ng PhilHealth ang kinuha. Hindi po gagalawin ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. Pampito, sabi rin nila, walang health-related project ang mapupuntahan ng mga PhilHealth funds. Muli, hindi po totoo yan. Yung unang 20 billion ay ipinagtusto sa pagbayad ng utang na COVID allowances sa mga frontliner. Magkano po ito? 27.5 billion. Ilan po ang claims? 5 million. Siya nga pala,
121.4 billion na ang nabayaran ng national government para sa ating mga frontliners. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kanilang serbisyo noong pandemic. At ayon sa DBM, wala na pong utang ang gobyerno sa ating mga frontliner. Pangwalo, kinakalat rin na walang menu, nakatago at discretionary ang mapupuntahan ng mga GOCC remittances. Kung ano po ang listahan sa unprogram appropriations na akda ng Kongreso, doon lang po maaring dalhin ang pondo, walang labis, walang kulang. Mahirap pong malusutan ang DBM dito. Hindi pwedeng lumabag sa GAA, ang Biblia ng ating gastusin. Ito po ang listahan ng mga proyekto at programang popondoan sa unprogram appropriation. Napakarami po niyan. Ilan dito ay ang halimbawa, Davao City Bypass Construction Project, Samal Island Davao City Connector Project, Panay Guimaras Negros Island Bridges, Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Metro Manila Subway Project, Salary Standardization 6 na may halagang 40 billion para sa empleyado ng pamahalaan. Makikita ninyo sa screen ang kompletong listahan ng mga proyekto at programa. Karamihan po dito ay official development assistance of foreign assisted projects under which we are committed to honor our financing obligations or failing to do so, pay commitment fees and interest on the loans. While these projects have been shelved aside to the unprogrammed appropriations column, these are vital projects that have to be funded. These are not just the President's projects, but the people's projects as well. Our cost-benefit analysis shows that the projects to be funded by the unprogrammed appropriations na utos ng Kongreso will hike real GDP growth by 0.7%, increase an additional 23 to 24.4 billion in revenues, and create hundreds of thousands of jobs. This will help us hit faster our target of 6 to 7% growth rate for the year. And they are more so needed now after Typhoon Karina ravaged Metro Manila, our economic powerhouse that comprises 31% of our GDP. The flip side is that if we deny them of funding, the implementation is delayed and we rack up opportunity costs that will be borne by the public, deprived of the conveniences such projects bring. For instance, if we were to fund these projects with additional borrowings, it would increase our deficit ratio from 5.6% to 6.4% in 2024. Our debt ratio will also rise from 60.6% to 61.4% this year. Magbabayad tayo ng karagdagang 12.7 billion na interest payments kada taon. In effect, we will not hit our medium-term fiscal program, and this may put pressure on our investment grade rating. A credit rating downgrade will increase our borrowing rates by around 1 full percentage point. This translates to additional interest payments of at least 15 billion pesos annually. A downgrade will also generate significant uncertainties that may destabilize our macroeconomic environment and jeopardize the Philippines' recovery efforts from the pandemic. Tandaan po natin, nagsisimula pa lamang tayong bumangon mula sa pandemya, kung saan naranasan natin ang pinakamalubhang pagbagsak ng ekonomiya simula nang inilabas ang GDP data ng 1947 matapos ang World War II. Before I discuss this issue further, I think it would be wise to explain the context within which these policy moves are being undertaken, the big picture, so to speak. For this year, based on the GAA, we have appropriations of 5.768 trillion, of which only 4.273 trillion are supportable by revenues. Thus, reckoned on a daily basis, our expenditures amount to 15.8 billion a day,
of which 11.71 billion will be financed by revenue collections and the rest 4.1 billion by loans. Every 24 hours, cada 24 oras. The national budget is a catalog of expenditures. Every item therein has a price tag, paid in taxes or by debt. Our role in the DOF is to pick the tab of what the budget has ordered. Kung kulang, we pay in credit. And we are worried not to max out the National Philippine Credit Card. So against this Herculean task of funding our gargantuan budget, excuse me for employing some appropriate hyperbole here. We have to scout for resources without inflicting new taxes on the present or bequeathing debts to be paid by the future generations. That is why in 2024, the DOF hiked dividend rates to 75% from 50% of GOCC's annual net earnings, which is now our major source of non-tax revenue. This is pursuant to Republic Act 7656 or the GOCC dividend law. Minabuti rin naming i-recalibrate ang priority revenue measures ng DOF upang hindi ito makadagdag sa pasanin ng mga mamamayan. In your docket of pending bills are more taxpayer-friendly and the refined versions. Even in the absence of such, our main revenue agencies have stepped up with higher collection performances. For the first half of the year, the BIR collections grew double-digit, or 11.7% to 1.36 trillion. The BOC also posted a 5.1% growth in collections, reaching 455.5 billion. Meanwhile, non-tax revenues recorded a 63.3% increase, totaling 314.2 billion. We are on track to meet our fiscal program in 2024, as we are already halfway through our targets. To fund the unprogrammed appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Ito po ay mismong nakalagay sa 2024 GAA na aming sinusunod lamang. Halimbawa, yung 90 billion o 89.9 billion sa PhilHealth, binabayaran yan ng taxpayer ng 5 billion na interes habang natutulog. So perhaps, moving forward, as we discuss NEP 2025, we ask Congress to help us in the executive branch to carefully choose projects in the budget that create the most economic growth and more jobs. But please curate the expenditure program without inflating the unprogrammed appropriation side, because this distorts the country's fiscal plan. Let us operate within the parameters of the medium-term fiscal program that reduces our deficit and debt gradually, creates jobs, and decreases poverty in the process. It is in obedience to this fiscal framework that I have been steadfast in my position that there is no way that the 731.4 billion unprogrammed fund can be fully funded. There is a fiscal red line we will not cross. I have been an advocate of the pay-go or pay-as-you-go system in budgeting, in which laws that beget expenditures must have a clear source of funding identified by the proponents themselves. At this juncture, let me assure the public there is no advocate more committed to higher health spending than the DOF. Personally, I have championed higher sickness benefits and faster processing of claims by the state health insurer. My being in the executive has not altered my position, which I have espoused in my 30 years in Congress. And I believe that the present management is in the best position to implement needed reforms, and they have adequate financial resources to leverage these into reality. Before I bowed out of the Senate
and the House, two of my advocacies, the Doktor Para sa Bayan Act and the Regional Medical Center Act, became laws. And the Recto Amendment in the Train Law and Sin Tax Law, which removed sales taxes on medicines for diabetes, high cholesterol, hypertension, cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney disease, kicked into effect. It is also on record that I am the principal author of the Universal Healthcare Act. At the end of the day, my dear honorable members of the Senate, dahil kayo ang may akda ng GAA na pinatutupad lang namin, magsabi lang po kayo ng inyong mga panukala kung paano popondohan ang mga proyekto na nasa pambansang budget at handa kaming makinig at sumunod sa inyong utos. Magandang umaga po at maraming salamat. Handa po tayong sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Salamat, Secretary Recto. Maraming salamat. Nabanggit niyo po kanina na bayad na po ang mga HEA, no? Totoo ba? Bayad na? Hindi pa, Mr. Chair. Fully paid na? Nabayaran na ba kayo lahat? Hindi pa po, Mr. Chair. Hindi pa. At ako naman po'y naniniwala kay Secretary Recto sa kanyang kakayahan. Trabaho po ng Secretary ng Finance yan, yung magwawalis ng pondo ng gobyerno at malaking problema po bilang isang finance manager, lalong-lalo na po sa isang bansa na hindi naman po tayo mayaman. Ngunit tanong ko lang po, Secretary Recto, can you spare the health funds dito sa pagwawalis mo para, and then dalawa lang yun eh, spare the health funds and sa ating PhilHealth managers, sir, gamitin nyo naman yung pondo sa, may chest fund kayo na 500 billion pero yung mga kababayan natin walang pambayad pati pang chest x-ray o pambayad sa oxygen, wala, hindi makalabas sa ospital. Ang daming pong mga benefit packages. Sa mga, I'm sure, sa nakikinig na mga doktor dito, ang daming request nila na sana naman i-increase naman itong mga benefit packages namin. Hindi nyo naman po na nasasagot. Baka pwede nyong ma-increase po yung mga health packages para hindi nyo para hindi na po hindi mawalis yung pondo nyo. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo. Eh, nakita nila may pondo, winalis. Di ba? Simple logic lang po yun, President Ledesma. Eh, kung wala ng pondo yung naiwan sa PhilHealth, hindi wawalisin ni Secretary Recto yun. Secretary Recto, baka marami pang mga ahensya, GOCCs, na marami pang pondo na pwedeng pagkukunan, na pwede nyo pong ma-spare po ang ating PhilHealth para magamit naman po nila sa mga pasyente. Napakasimple po nito. Spare the health funds, gamitin nyo po sa tama. Dagdagan nyo po yung mga benefit packages. Ang layo pa natin sa no balance billing. Nabanggit po ng isang opisyal dito ng DOH. Sabi nila, we need around 40 billion for no balance billing. 37 to 40 billion. O 90 billion yun. Baka pwede magamit yun para maging no balance billing ang ating mga pasyente. Pwede ho ba yun, President Ledesma? At saka marami pa, I'm sure, nasa opisina nyo tiwangwang dyan, yung mga request po ng mga additional packages, benefit packages. As long as makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Wala na naman tayo. Time out muna. Nagreklamo yung media. Comsec. Putulin lang muna natin para importanteng malaman rin po ng publiko. Saan tayo naputol?
Live daw sa YouTube. Delayed. Baka lalabas tayo sa programa ni Idol Rafi, sir. Ay, sabi lang if we can proceed na. Ang ganda pa naman ang setup natin ngayon sa arrangement ngayon ng hearing, oh. Ito yung per suggestion ni Senate President. Naging maganda na po yung setup. Internet na lang problema. So, kita nyo kami? Nasa YouTube. Yan. Marinig na. Dito lang sa TV yan. Ayun. Marinig na. Happy birthday pala kay Dr. Tony Lechon. Sir. Ito lang yung handa namin sa iyo, ha. Dami mong bisita. Anyway, before you give your opening statement, President Mandy Ledesma, pakisagot naman po yung katanungan. Hindi lang po katanungan ko, yung katanungan po ng mga pasyente yon na naghihingalo hanggang ngayon na walang pambayad po sa kanilang hospital, walang pambili ng gamot. Baka dagdagan nyo po. Na-discuss natin before, Sir Mandy, na about yung libreng gamot. Baka pwede nyo palawakin po yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung 70 billion? Kasi 20 binayad sa HIA, 70 billion pambili ng libreng gamot sa mga kababayan natin. Dami talagang naghihirap pa. Go ahead po. Thank you very much, Senator Go, for your question. No? Before I give my opening statement and brief presentation, to answer your question po, I just want to reiterate yung sinabi po ni Honorable DOF Secretary Ralph. No? Aside from the 90 billion po, there's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth. No? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth po. So may natitirang 500 billion po. No? So meron pang chest fund na 500 billion? Yes po. Just want to highlight that po. So ngayon, hawak niyo po yun? So, yes po. So, nasa investment, nasa cash and investments po. Nako, pag nawalis na naman yan. Hindi po, sabi, prinamis po ni Senator, ni Secretary Ralph na this is just a one-time, 1 year aberration po. Hindi na mangyayari po ulit. So, hindi ito reserve fund ng PhilHealth? Which one po? Itong 500B, reserve fund niyo to? Hindi po, hindi po. Itong 90 billion na winalis, yung 89.9 billion po, Honorable Senator Go, is not part of the reserve fund of PhilHealth po. Ano po ito? Subsidy po ito ng GAA? Yes, Honorable Go, it's a subsidy po ng GAA po. Itong 500 billion na sinasabi na chest fund nyo po, kasama na dito ang reserve fund at saka subsidy ng GAA? Yes po. Yes, Your Honor. Members contribution? Yes, Your Honor. Ba't hindi nyo gamitin sa pag-increase po ng mga benefits ng mga kababayan natin? If I may, Your Honor, actually, Honor, I was appointed to PhilHealth around 18 months ago po, no, by beloved President Marcos. Prior to my joining PhilHealth po, just for the information of this honorable body, yung benefit packages ng PhilHealth has not been enhanced for 12 years po. Nung pumasok po ako, and I've been there for less than 2 years, dun lang po na-enhance yung benefit packages. So,
again, with all due respect to this honorable body po, talagang gumagalaw kami. In fact, we're very, very aggressive po. If I'll be given the permission po, I can give all the details and elaborate on what we have done in the last 18 months with regards to increasing the benefit packages of PhilHealth po. Thank you po. Before you answer that, I would like to acknowledge the presence of Secretary Mina Pangandaman. Napaka-importante po nito para ma-explain nyo po kung saan nyo gagamitin yung mga winalis na pondo ni Secretary Recto. At I would like also to put into record, no, that we also take note the request of Senator Joel Villanueva to have his opening statement inserted into the records. Before you proceed with your presentation, President Mandy Ledesma, meron ho bang mga request sa inyo ang iba't ibang mga doktor, iba't ibang profesyon? Halimbawa, sa operasyon sa puso, meron ba silang ni-request sa inyo na to increase their packages or benefit packages para mas marami pa silang matutulungan? Kasi importante po ito, President Ledesma, dahil yun ang concern nila, napakaliit po ng packages ninyo, hindi sila makaka-proceed po doon sa mga libreng operasyon. Marami bang pending sa opisina ninyo? Kasi akala ko noon, wala na kayong pera. So ngayon, 500 billion pa pala ang pera ninyo. Ang laki ng pondo po yun na nakatulog lang po dyan sa inyong 500 billion nakatulog sa inyong opisina. Nawalis na nga yung 90 billion. Ilang Pilipino ang masasalbar nito? Ilang buhay kaya ang pwede pang masasalbar nitong 500 billion kung ginamit nyo lang po kaagad sa mga kababayan nating mahirap? Thank you for your question, Senator Go. Again, I'd like to highlight, no, we are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages, no. In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%, no. So talagang tuloy-tuloy po. Now, with regards to your question po, marami bang kami kausap? Constantly po, we are talking with all of the different hospitals associations, with the different doctors, with the different hospitals. We're getting all the inputs po. Alam mo po, yung case packages, there's more than 9,000 of them, no? So we need all the experts' inputs and opinions. So we are constantly talking with all of them. Pati yung mga suggestions at opinions nyo, honorable senators, no, lahat yan, pati yung mga doctors, the common tao, we need all the inputs. Maraming trabaho po, there's a lot of work to be done po, but I'd like to assure this honorable body and the public, no, that we are doing our job. We are working 24/7 and we will make things happen po during this term of President Marcos. Thank you po. Baka yung iba, Sir Mandy, hindi na po makantay, baka mamatay na yung mga pasyente dahil sa kahirapan. Bilisan niyo po yung trabaho, huwag niyo patulugin yung 500 billion niyo dyan.